Dear FM Radio, magandang araw po mga ka-vibes. Ako si Ana mula sa Caloocan City. Ako at ang aking kapatid na si Jolo ay lumaki sa magulong pamilya. Iniwan kami ng aming mga magulang at kami ay naiwan sa pangangalaga ng pamilya ng aming ama. Akala namin matatagpuan namin doon ang pagmamahal, ngunit kabaliktaran ang nangyari. Lolo, ayusin mo naman yung pagkukudkud dyan. Baka mamaya pagalitan tayo mamaya ni Tito Boy at saka ni Lola Nena. Kasi po ate, hindi naman po natin trabaho ito maglinis dito eh. Huwag ka nang magreklamo, okay? Sige na, ito na, ayan, Mag-map ka na muna dyan, maglampasa ka muna, okay? Ate, ang sakit-sakit na po ng mga kamay ko. Wala tayong magagawa na kung mamaya nandito na sila. Sige, naku, si Lola Nena nandun sa kapitbahay. Nagmamadyong. Tapos si Tito Boyet, mamaya galing trabaho, pagod yun. Ate, tignan mo naman. Ang kapal-kapal po ng mga alikabok dito sa sofa. Tapos, yung sahig, ang dumi. Jolo! Hindi ko na kaya linisin yan, ate. Jolo, gusto mo bang magbugbog ka mamaya ni Tito Boyet? Yung nga po, pinakamasakit dun, ate. Ginagawa naman po natin lahat ng utos ni Tito Boyet. Hindi ka dapat nagre-reklamo. Boss yun. Boss yun? Kapatid sampid lang tayo dito, pamangkin niya lang tayo dito, maging pasalamat ka pa nga kasi kinukup tayo ni Lola Nena at saka ni Tito Boyet. Ate Ana, yun nga yung masakit dun eh. Kapatid siya ni Mama, tapos ganito ba kapatid ginagawa siya sa ni atin? Papa? Anong kapatid siya ni Mama? Kapatid siya ni Papa. Bakit ganun yung ginagawa niya sa atin? Ba't ganun yung trato? Kasi nga, pasalamat tayo. Iniwan kasi tayo ng magulang natin. Walang nag-aalaga sa atin. Sila lang yung nag-aalaga. At saka si Lola Nena. Dapat kasi hindi tayo iniwan dito ni Papa eh. Di dapat. Sana maganda yung buhay natin. May sarili tayong bahay. Wala tayong magagawa. May sarili ng pamilya si Papa at saka si Mama. May sarili rin pamilya. Pero, pwede naman nila tayo isama. Ba't ganito? Iniwan nila tayo dito para tuloy tayo mga katulong na inaalila nila tayo. Shh! Baka mamaya mapakinggan ka ng kapitbahay. Naku, patay tayo yan. Ate, pagod na ako talaga. Nagugutom pa ako. Tapos antok na ako eh. Ay! Jolo! Tito. Jolo! Ana! Tito, yes po. Nandito pala yung mga pamangking ko. Teka. Eto. Bilan nyo muna pala ako ng Yossi. Nalimutan ko eh. ng Yossi po. Yossi. Sige po, ako na lang po. Bibili ng Yossi po. Ako na lang po. Mabuti naman. Jolo. Opo, ate. Ito. Asan yung sandaan ko dito? Asan yung sandaan ko dito? Ha? Tito, hindi po namin alam. Hindi nyo alam. Ninakaw mo, Jolo, no? Halika dito. Naku, hindi po kasalanan ni Jolo yan. Tito! Halika, Tito! halika! Di ba ninakaw mo? Ha? Umamin ka na! Tito, hindi ko po kinuha yung pera mo, Tito. Kararating mo pa lang po dito sa bahay eh. Anong kararating lang? Ha? Di ba nakalapag lang ang pera ko dyan sa lamesa? Tapos na wala! Nandito sa bulsa ko, wala! Tito Boyet, tama na po. Tito? Wala po talagang 100 dyan sa mesa. Mga sinungaling kayo. Hindi po kami sinungaling. Makinig po kayo. Tumigil ka! Tumigil ka! Tito, mapapulsan pa na si Ate Ana. Tumigil ka! Ikaw may kasalanan nitong lahat. Mga wala kayong utang na loob. Kinupkup na kayo ng lahat-lahat. Nanakawan niyo pa ako? Ha? Tito Boyet, hindi po talaga. Hindi po namin yung 100 nyo. Wala naman kaming ninanakaw. Opo, Tito, hindi po namin gagawin yan sa inyo kasi dito po kami nakatira. Nakatira? Walang yan. Nanay ko po, Tito. Tito Boyet, tama na. Baka naman kasi ginastos mo sa alak mo. May alak ka. Manahimik ka!
Punyeta ka? Sumasagot-sagot ka pa sa akin? Ha? Ngayon, bilang parusa ko sa inyong magkapatid, mga wala kayong kwenta't utang na loob, hindi kayo kakain ng hapunan. Mga! Alisan! Buwisit itong mga to. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang hindi kami ipinagtanggol ng iba naming kamag-anak. Ang aming lola, na si Lola Nena, ang tanging lumapit sa amin. Umiiyak at nagmamakaawa sa barangay na huwag nang ituloy ang aming reklamo. Para sa kanya, mas mabuting manahimik na lang. Ay mga bata, ikwento nyo sa amin kung ano ang ginawa sa inyo ng tsuhin nyo na ito na si Boyet. Kasi po, Ate, kasi po binugbog po niya si Jolo po agad kasi po nawawalan po siya ng 100 pesos yung nisisi po niya sa amin. Ganun ba? Ginoong Jolo. Ginoong Boyet. Totoo ba yung nirereklamo sa iyo nitong mga bata? Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Ginanakaw nitong magkapatid na to yung pera ko, pare. Alam mo naman na hindi ako babayag. Kinupkup ko na itong mga to, walang yain pa ako sa loob ng sarili kong bahay. Mga wala kayong utang na loob. Natural! Sasaktan ko yan. Natural! Sasampalin ko dahil ako nang tumatayong guardian ng mga yan at ayaw kong lumaking mga cancer yung mga batang yan, pare. Hindi po totoo po yan. Hindi po totoo. Hindi po kami magnanakaw. Huwag mo, Tito. At saka po, ilang beses niya na po kami binubugbog ni Jola. Saglit lang. Ganito yan. Alam mo, Ginoo, ayon sa ating batas, at dito sa barangay na pinakamababang uri ng ating gobyerno, pinoprotektahan natin ang mga kababaihan, ang mga matatanda, ang mga may sakit, at ang mga kabataan. Sa ilalim ng ating batas, hindi mo po pwedeng saktan ang mga batang ito dahil mga minor pa sila. Hindi ko sinaktan yan. Dinidisiplina ko lang. Magkaiba yun. Magkaiba nga sa paningin mo. Pero, ma, tingnan mo naman itong mga abo mo. Anak, Mga walang utang na loob. Pinapakain na sa bahay, inaarugaan na. Irereklamo pa ako. ano ba naman yun, Jolo? Anak, Lola. kinupkup namin kayo. Baka pwede namang hindi na madala dito sa usapan. Di sa barangay. Saglit lang ho, Ginang. Barangay Tanon. Saglit ano lang po ho. ba kayo? Mga bantay bayan po kami. At ako po si XO Fernan. Ito po kasama ko si Barangay Bantay Bayan Earps. Hapon po sa inyo. Baka naman ho, pwedeng madala sa maganda usapan ito. Alam niyo, Ginang, ano niyo po ba itong defendant? Ako ho, ang nanay niyan. Kayo? Ako ang nanay. Ano ho niyo ito mga bata? Mga apo ko yan. Ah. Baka nagkaroon lang ng maliit na diskusyon. Baka naman din disiplina ang mga bata. Saglit na ako, Ginang makasabat lang po kami dito sa barangay. Gawa po nagreklamo po itong dalawang bata na si Jolo at si Ana. Nareklamo po nila yung anak nyo na si Boyet. Nananakit daw po. Oo nga ho, Ginang. Wala naman kayo ebidensya. Alam nyo, Ginang, hindi na ho kinakailangan ng ebidensya. Dahil ho ang mga statement ng mga bata ay napakalakas ng ebidensya. Laban ho sa dependent. At hindi ho tama na pagbubuhatan niya ng kamay itong mga minor de edad. Dahil, ayon po sa ating batas, bawal ang kanyang ginagawa. Dahil, kung mapatunayan ho, na siya'y nagkasala, dadaan siya sa butas ng karayom. At baka hindi na sikatan ng araw itong anak niya. Panahimik ka naman sa mga sinasabi mo, magunos dihi ka. Saglit. Kakausapin ko itong mga abo ko.
Jolo! Lola! Ana! Lola! Anak, inaktan po nila. Inaktan po kami ni Tito Boyet eh. Opo, Tingnan mo Lola. si Jolo, ang daming pasao. Lola, sinampal niya po ako tapos po pinagbintangan niya po kaming ninakaw daw ko po yung 100 niya po. Hindi kami magdalakaw, Lola. Aba! Manahimik ka kayong dalawa! Kayo, pinalalaman na kayo! Magsitigil kayo! Huwag kayong umiyak! Pero Lola, hindi Jolo! na po namin ginawa yun, Lola eh. Jolo! Ay ma, sabihan mo mabuti ang mga amo mo. Lumalaking mga manang-mana sa kapatid ko, mga sinungaling. Aba, magtigil ka na muna, Boyet, ha? Magulis-dili ka at nandito tayo sa barangay, ha? Nakakabuisit mo eh. Okay, ako nang bahala dito. Ana, Jolo, Po, umuwi Lola. na tayo. Sabihin nyo na nagsisinungaling kayo. Sabihin Pero- nyo sa kanila. Pero Lola, hindi po tama magsinungaling Kung eh. hindi, palalayasin ko kayo. Ate, palalayasin daw tayo ni Lola. Wala tayong pupuntahan. Wala tayong magagawa, Jolo. Tara na. Saglit lang ho. Ginang, ano ho ba yung binubulong niyo sa bata? Wala ka na doon. Usapang pamilya ito. Ay hindi ho po pwedeng wala ho ako. Dahil ho nasa batas din ho na kami hong sa barangay ay maaaring makialam sa mga reklamong inahatid sa amin dito. Aba, hindi ba dapat ako ang magrereklamo sa inyo? Bakit naman ho? Aba, dahil binitbit nyo itong dalawang bata, baka malay mo. Ah. Kinunsinti ninyo. Aba, Ginang, maghulos dili ho kayo sa inyong mga sinasabi. Dahil itong mga batang ito ay pinoprotektahan ho ng batas. At kami po sa mga barangay, bilang pinakamababang uri ng gobyerno, ang siyang may responsibilidad para protektahan ang lahat. Responsibilidad. Wag ho kayong basta-basta magsasalita laban sa amin dahil baka ho kayo ang reklamo namin. Aba, mali naman yon. Magsabi na kayo. Jolo, Ana, may sasabihin kayo, hindi ba? Sabihin nyo na. Sir, hindi na lang po kami magre-reklamo kasi Hindi po. na lang po kasi Para wala na lang pong gulo. ayaw na po namin ng gulo eh. Ayaw po namin ma-playas. Ano ka, ma? Sabi mo. Ayaw po namin ng gulo. Opo, sorry po. Sorry po sa oras po na sinayang namin. Sorry po. Sige ho, ganito na lang Ginang. Bilang kayo naman ho ang guardian ng mga batang ito. Pupunta-puntahan na lang ho namin ang inyong tahanan para tanungin ng mga bata kung ano ang lagay nila. Pero, sinisiguro ko po sa inyo na ngayong gabi mapapalagpas namin ito. Pero sa susunod na pagkakataon, bilang magpoprotekta sa kapakanan ng mga batang ito, hindi ho kami papayag. Di gawin nyo. Nasaktan niyo ulit ang mga batang ito at kayo ba ang magiging kasangkapan ni Balderrama? Ay, Balderrama. Sorry, nakairi daw lang ako. Akala ko si Balderrama ka. Di mauuwi na kami, pwede na. Halika na ka, Boyet. Pero saglit lang ho. Pakipirmahan na lang ho muna yung ating lag. Yung ating Ano na naman to? Baka babaya ko ano na naman yung pirma-pirma na yan, ha? letter lang po to, Ginang. Wag ho kayo siyang OA. Dati. Pakipirmahan na lang. Maaari na ho kayo makauwi, Ginang. Sige. At sumasakit na ang ulo ko. Jolo! Ana, halika na. Opo, Lola. Boyet! Opo. Halika na. Reklamo. Isang araw, dumating si Nanay Linda. Nang makita niya ang aming kalagayan, hindi na siya nagdalawang isip na kami ay kunin. Sa wakas, natagpuan namin ang tahanan kung saan naroon ang tunay na pagmamahal.
Ang dami na nagbago sa lugar na to. Oh, Uy, Dolor! Mare. Dolor, long time no see. Aba, ikaw long time no see. Ay. Aba, bakit ka napadalo dito? Ay, nako. Kasi galing ako sa Maynila. Nakapagbakasyon ako ngayon. Dadaanan ko sana yung mga anak ko. Ay, oo nga no. Si Jolo tsaka si Ana. Ay, dadaanan mo pala kasi nga nabugbog no. Tapos Ay. nagbarangay sila. Ano? Nabugbog? Hindi ba yun yung dahilan kung bakit na napunta dito? Dolor, hindi ko alam yung mga sinasabi mo. Ano nangyari? Patay. Anong patay? Sinong patay? Wala. Ito naman. Sige, pumunta ka na lang sa bahay niyo. Basta wala ako sinabi. Basta nabugbog yung anak mo. Alam mo ba, ali-alila yung eksena ng mga anak mo doon sa bahay niyo? Saglit lang, Dolor. Saglit. Please tell me, ano nangyari sa mga anak ko? Sino nanakit? Ano nangyari? Huwag ka na lang maingay, ha? Oh, Ito na nga. Yung anak mo. Oh. Bugbog. Putok ang uso. sino nga ang nanakit? Di ang tito Boyet nila. Si Boyet? Oo, ayun. Siya mismo. Tapos ito pa. Oh. Nagpabarangay. Dapat makukulong yan. Oh, Ang ginawa ba naman ng magaling mong biyenan? oo. Aba, nag-eksena. Nagkesyo pamilya daw niya at dinidisiplina lang ang bata. Naku, hindi maganda yan, Kaya pala, Puntahan mo na yung anak mo. kaya pala Linda. parang hinihila ko pa uwi. Dahil may nangyaring hindi maganda sa mga anak ko. Ikunin mo na kasi yung anak mo. Sige, Dolor, salamat ha. Sige na, mauna na ako. Sige, bye! Salamat, Dolor. Aba! Ana! Teka lang! Ana! Aba, teka lang, Ana! Teka! Teka! Anak! Ay! Akala mo naman hindi ka pagbubuksan na pinto. Ana! Ikaw pala. Ma! Asan ang mga bata? Aba, bakit ka naman ganyan na ganyan ang iyong pagmumuka? Ma, may nakapagbalita sa akin na may nanakit sa mga anak ko. Ano ka mo? May nakapagbalita sa'yo na nakit Oo. na nasakta ng hindi ko naman maaaring sakta ng apo ko. Alam ko, pero teka lang. Papasakin niyo muna ako. Asan ang mga anak ko? Ana! Teka! Ana! Teka! Jolo! Ana! Jolo! Ma! Ma? Mama! Ma! Anak, Jolo! Ano nangyari sa inyo? Mama! Bakit ganyan yung labi mo? Putok ko na, anak! Ano nangyari sa inyo? Sino gumawa sa inyo nito, anak? Ma! Tinaktan mo kami na Tito Boyet! Ano? Sinasa kayo ng Tito Boyet nyo? Ano sinasabi niyo sa nanay ninyo? Mga sinungaling! Mga sinungaling! Hindi po kami sinungaling, Lola. Nagsasabi po kami Hindi ng totoo. Opo, Mama, pakinggan mo po kami. Tapos lagi po kaming inuutusan. Kahit gabing-gabi na, inuutusan po nila kami. Opo, tapos po, hindi po kami pinapakain kapag nagagalit po si Tito Boyet. Ma, ba't kayo pumapayag na ganito yung mga apo nyo, ma? Ay, Linda, baka nakakalimutan mo. Kami ang bumuhay sa mga anak mo ano panahong hindi mo siya mabuhay. Oo! Isumbat nyo sa akin yan na wala sa akin sa poder ko yung mga anak ko. Pero wala kayong karapatan na pagbuhatan nyo ng kamay yung mga bata, ma! Ay, aba, ngayon nagpapakananay ka. After how many years? Ngayon susulput ka. Nakala mo good mother ka. Aba, baka nakakalimutan mo. Ako nagpapaaral, nagpapakain, nagbigay ng tahanan sa kanila na hindi mo mabigay dahil may sarili kang pamilya. Oo! Totoo yan! Sige, isumbat nyo sa akin hanggang matapos at manawa ka, ma! Ito! 50,000! Isaksak mo sa baga mo! Pero wag nyo sasaktan ng pabubuhatan ng kamay ang mga anak ko! Tandaan nyo! Ako pa rin ang magulang! Ako pa rin ang nanay niyan! Wala kayong karapatan, lalong-lalo ka na at si Boyet! Aba, May respeto pa rin ako sa inyo, ma. Dahil kayo ang kumukpop sa mga anak ko. Oo! May sarili na akong pamilya. Pero dahil sa ginawa ninyo, eto, nagbalik ako dito para kunin ang mga anak ko. Para may paramdam sa kanila ang tunay na pagmamahal at tunay na tahanan. Hindi yung lagi nyo sa isusumbat! manahimik ka. Ako ang nagpalaki sa mga anak mo. Oo! Tapos kukunin mo na lang biglaan. Oo! Ikaw ang nagpalaki, ikaw nag-aruga, ikaw nagpakain, pero wala kang karapatang pagbuhatan ng kamay ang mga anak ko!
Tandaan mo, lola ka lang! Sa akin ang galing yan! Dugot lamang ko mga batang yan! At hindi ako papayag na may mananakit sa mga bata! Halina kayo! Iwan niyo yung mga gamit dyan! Lumayas tayo! Tandaan mo to, ma! At pakisabi sa anak mong sadista! Wow! Sabihin mo dyan! Oh! At isaksak mo rin sa kokote mo! Oh! Na isang beses pang maulit, babalikan ko kayo at nasisigurado ko na pati ikaw, ipapakulong kita. Di go. Ipakulong mo. Wala ka namang ebidensya, Linda. Tignan natin kung hanggang saang ebidensya ang kaya niyong labanan. Oh, sige. Lumayas na nga kayo sa pamamahay Talaga nyo. nalayas kami! Ah, Isaksak talaga? mo sa bahay, baga mo tong bahay niyo! Wala kayong kwenta! Ah. Mga mananakit, mga sadista! Halina kayo, anak. Tara naman. Halika na. Iwan Umalis na na tayo. natin yan. Ako wala sa inyo, nakaiumiyak ka. Halika na. Mama, huwag mo na kaming iwan, Mama. Mama, buti po sinundo mo po kami. Salamat po, Mama. Ma, okay lang po kahit hirap na tayo. Basta magkakasama tayo, Ma. Anak, pasensya na kayo, ha? Iniwan kayo ni Mama. Pero, okay, mag-alala, nandito na ulit ako. Hindi ko na kayo iiwan muli ng anak. Anak, Cholo. Dito na kayo sa akin, ha? Lalaki na kayo ng maayos. Hindi na kayo kakabahan, hindi na kayo mangangamba. Mahal na mahal ko kayong mga anak. Mahal na mahal ka namin, Mama. We miss you. Favorite! Grabe naman yan, mga kabarbs. Inyong natunghayan ang kwento ni Ana sa Ang Drama Mo Live! Grabe naman ito. Ang ganda ng story. Ha? Mabigat, pero Mabigat. may lesson. May lesson. Oo. Ito nga talaga yung sinasabi nila na komplikasyon ng isang Oo. broken family. Correct. Ang pinaka nagdurusa ay hindi ang asawang lalaki, Ayan. babae, ang mga lolo't lola, Oo. hindi. Ang pinaka nagdurusa sa ganitong setup ng pamilya Oo. ay ang mga bata. Ang anak Ang nila. mga anak. Correct. Pero, wala naman din siguro ang may gugustuhin na mapabilang sa isang broken family. Oo naman. Pero sana, harinawa, hanggang sa maabot na makakaya, ang isang broken family sana ay hanggat maaari ay sana ay maayos. Correct. Magawa ng paraan na hindi maghihiwalay ang mga magulang. Oo. 'Di ba? Hanggat maaari ang mga magulang ang mag-adjust para sa isa't isa, 'di ba? Ibaba natin ang ating ego, ibaba natin ang ating pride dahil isipin natin yung kapakanan ng mga bata, 'di ba? Pero kung talagang hindi na kaya maghiwalay ng maayos, at wag naman natin iwan kung Iwan, kani-kanino, yes. lalong-lalo na sa mga tito-tita, lolo't lola ang ating mga anak. 'Di ba Pero kawawa grabe, eh? no? Kamag-anak mo na yon, tapos ganun pa rin ang turing. Hindi ba? Talagang ginawang alila, sinasaktan. Alam mo, yan yung pinakamahirap na na parang syempre ang nahirapan doon yung mga anak. Bantakin mo, hindi sila nagsusumbong sa nanay at tatay nila kasi ano nila, mabait pa tong mga batang to eh. Oo. Ang dahilan nila, ano ka ba? Kasi tayo yung binubuhay nila. Oo. Pasalamat ka kasi kumakain tayo, may tahanan tayo, may nag-aalaga sa atin. Pero to think of, na bata ka pa lang, na ganun na yung mindset mo, what more pa, kapag ka, alam mo yun, pagka lumaki ka na, mas lalo ka nang nagiging strong. Pero hindi ibig sabihin nun na kukunin mo na sa mga batang ito, yung dapat naglalaro lang sila, nag-aaral sila ng maayos, hindi yung kung ano-ano na lang gagawin mo, punching bag lang, gano'n, bigyan mo, parang pag mainit ang ulo mo, pagbubuntungan mo, yung mga bata. Ang pangit kasi na naging setup ni Boyet do sa kanyang mga apo, ay sa kanyang mga pamangkin, na parang parang inalisan niya ng karapatan na maging bata. Oo. Inalisan niya ng karapatan para mamuhay ng normal, di ba? Oo. Ando na tayo, normal yun. Excuse me po. Normal naman yun na nandun sa'yo, ikaw nag-aaruga, di talaga ikaw magpapakain. Kasi wala yung presence ng mga magulang, Oo. lalong-lalo na ng nanay. Pero hindi dahilan yun para pagbuhatan mo ng kamay. Oo. At hindi rin dahilan yun Para gawin mong alila. Kasi kahit paano, pamangkin mo yan eh. Kadugo mo yan. Kadugo mo yan, anak yan ng kapatid mo. Di ba? Pero ika nga, iba-iba naman ang upbringing ng mga pamilya, di ba? Hindi natin mapipili at wala naman perfect. Pero yung mga ganito kasing mga sitwasyon, ito yung mga bagay na dapat inilalapit na natin kagad sa mga otoridad para mabigyan ng agarang aksyon. Dahil ayon sa batas natin, hindi po pwede natin basta-basta saktan nga, kahit nga hayop, ipinagbabawal. Ano pa kaya itong mga tao, di ba? Correct. Tao
human being na dapat ay binibigyan natin ng proteksyon lalong-lalo na yung mga bata. Pero para sa'yo, Boyet, ha, kung sino ka mang buwisit ka, di ba? Para sa'yo, para sa kaalaman mo, bawal ang ginawa mo, nasasaktan mo itong mga bata ito. Oo, nasa batas yan. At tama yung ginawa ng 2 bata na lumapit sa barangay. Correct. Ang barangay ang pinakamababang uri ng ating gobyerno. Oo. May karapatan din sila na in behalf of the guardian, kung walang nagre-represent at nakita ng barangay na parang helpless itong mga bata, pwede silang tumayong guardian at defender nitong mga bata. Minor pa si Ana at si Jolo Oo, imagine, 'di ba? Bata pa lang sila, wala silang mahinga ng tulong. Tama. And please lang, don't tolerate this kind of action, especially, 'di ba, if you're the head of the family. Imagine na ikaw ay nanay, yung lola dito, 'di ba? Si Lola, sino ba 'to? Basta 'yon, yung si Lola Nena nila dito. Tinolerate yung action ng anak niya na si Boyet. Imagine, sabihin mo ba naman, dinidisiplina niya lang yung mga bata. Ganun bang klaseng disiplina? Hindi siguro din kasi sa pagtatanggol din ni Lola Nena dahil dun na ayaw niya ng gulo, pero kasi mali. Mali pa rin. Ang mali kasi ay mananatili pa rin mali. Correct. Kapag sinulusyonan mo ng isa pang mali. Imbis na maitama ito kahit paano, mas lalo pa ito nagiging magulo, nagiging komplikado. Ang dapat na ginawa dito ni Lola Nena ay pumagitna siya. Tama yung pumagitna. And sinabihan si Boyet. Yung kanyang anak na, malito, dapat hanggang dito ka lang. Kung meron kang problema sa kanila at hindi mo talaga makayang ayusin, edi iba mo sa akin, akong bahala. Correct. Diba ganun? O kaya, kung talaga hindi nyo kaya, at masyado na nang nagiging pabigat yung 2 bata, ibalik nyo sa mga magulang. Correct. Diba? At least walang hirap. Pero nung parang sa eksena parang nito, no, ayaw ibigay. Kasi nga ano tawag doon na nagagamit or na ano pa nila napapakinabangan pa nila yung mga bata. Ginawa nyo nga alila, hindi nga kadugo ang tingin nyo, alila. Alila Diba? Mag-hire kayo ha, yung kasambahay. Hindi, nakakalibre sila dyan. Ba't sila mag-hire ng kasambahay? Kahit na, Diyos ko Lord, maawa naman kayo sa mga bata. Lalaking alam mo yun. Ito pa, hindi traumatic yan para sa Yun mga nga. bata. Habang lumalaki sila, bit-bit nila yan. Yung childhood trauma na tinatawag. Yes. Mabibit-bit nila yan hanggang paglaki. At ang tendency niyan, yung ginawa sa kanila ay pwede rin nilang ulitin yan sa panahon naman nila. Or pwede rin baliktad. Sa sobrang takot nilang magawa naman sa ibang tao, mas magiging aloof sila. Lagi lang silang magiging introvert. Parang tahimik lang sa gedli kahit nasasaktan, go lang. Kasi nga, numb na eh. Parang naging ano na sila. Ano yung tawag doon? Wala na sa kanila yung hirap, yung sakit, yun yung masakit. Yung hindi nila nalalabas. 'Di ba? Parang kinikimkim lang nila. Mabuti nga magkapatid sila na sinasabi pa rin nila sa isa't isa yung hirap na dinadanas. Pero hindi lahat ng bata kayang gawin yun. 'Di ba? Tsaka dapat yung mga bata inaalagaan, 'di ba? Talagang maayos na pagdidisiplina para lumaking tama, hindi magkakaroon ng trauma. At yung pananakit kasi hindi yan paraan ng para mapabuti yung pag-iisip, yung upbringing sa isang paslit, di ba? Yes, baka before sa panahon ni Boyet ganyan ang pagdidisiplina at alam niya ang pagdidisiplina dahil naranasan niya. Pero kasi sa panahon lalo na ngayon, hindi na siya applicable. Oo. Nagbabago na ang panahon, nagbabago na ang demand. Kasama na diyan ang pagdidisiplina sa ating mga bata na kasama natin sa bahay. Pwedeng kausapin mo ng mahinahon at hindi laging dinadaan sa pananakit. Kasi the more na sinasaktan mo yung mga yan, mas lalo nagiging rebelde at mas lalong hindi ka nila maintindihan. Yes, baka naranasan mo yan before sa panahon mo nung bata ka. Nagtinu ka dahil sinasaktan ka, nakatikim ka ng garote na tinatawag. Pero kasi panahon mo yun. Iba na ngayon. Saka OA na. At OA na at hindi na nga nadadaan sa pananakit at pananakot ang pagdidisiplina. The more na tinatakot mo at sinasaktan mo ang isang tao, lalong ng mga bata, dadalhin na sa paglaki yan. Correct. Magiging childhood trauma yan. At magiging magulo ang takbo ng pag-iisip ng mga yan at magkakaroon ng takot sa puso nila. At ikaw pa ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ng mga yan. Diba? Kausapin mo, yun ang panibagong o makabagong paraan ng pagdidisiplina. Diba? Ipagpalagay mo na ng boy at anak mo yan. Ganyan ang gagawin mo. Ano mangyayari? Tapos babae, tapos lalaki pa yun, di ba? At ang ganda na nangyari kasi yung isa nilang kapitbahay na si Dolor, sinabi. Chismis siya, pero good sa Marites yung tawag doon, diba? Na yun, good Marites. Good sa Marites. Sinabi niya yung nangyari, biglang na, papunta naman na talaga doon yung nanay, at least nasabi niya, di ba?
na ito yung nangyari sa mga anak mo at kunin mo na. Alright, totoo yan. Antok ka? Hindi, ito, may babasahin Kala ko tayo. antok na. Ay, nako, ito na nga ang sabi ni Daniel Yap. Dapat tinuturuan ng lesson niya si Boyet. Guardian siya ng mga bata, dapat maging good example o role model para sa kanila. At the end of the day, mga pamangkin pa rin niya yan. Oo. At Pero, sabi ni, eto naman ni galit na galit si Janong Valenzuela. Wala bago magmumura to. ha, kahit galit. Parang bago siya. Ang mga tulad ni Boyet ay dapat nang ireklamo sa DSWD kaysa maging pahirap ang magiging buhay ng mga bata. Oo. Galit na galit Pero siya. kung tutusin, pwede yan idiretso sa korte. Yung mga ganyan na child abuse yan ang tawag dyan physical abuse, di ba? Oo. Pwede nang idiretso yan sa korte. Pero salamat pa rin at dinadaan nila sa barangay kasi at least kinikilala nila ang kapangyarihan ng barangay. Correct, Diba? totoo yan. Iba natin mga ka-vibes baka akalain nyo ang barangay wala-wala lang, di ba? Oo. Huwag natin baliwalain ang kapangyarihan ng barangay. Dahil ang barangay po, ang pinakamababang uri ng ating pong gobyerno. Yan ang ating local government unit. Diyan lahat nagsisimula, di ba? Yan. Yun lang At naman, ito wala, pa. share ko lang, kaya di nyo tinanong. Okay lang daw yan. At ito pa sabi pa ni William Martel, bawal kasi yon tito, abuse yan. Hindi niya dapat binubuhatan ng kamay yung dalawa. At sabi naman ni Edwin Bunaga na child abuse nga yan, Tito Boyet and Lola. Hindi man kayo naawa sa bata, mabuting dumating si nanay na iligtas sa kapahamakan. Yan. Mabuti na lang at Totoo. nagpakananay naman talaga sa dulo. Ito si Nanay Linda. Dahil kung hindi, ano na lang mangyayari sa mga bata. Totoo. Baka abutan na lang ng nanay nila na wala ng buhay ang mga yan. Diyos Di ko, ba? tapos wala na. Diba? Yun na. Yun lang yun. End na. Yan na. O yan lang. Basta ganun, maging maging mapagmahal tayo sa ating kapwa, Ayan. lalo na sa mga bata. At isipin natin na kung ano ang ginagawa ng matatanda. Ayan! Sa mata ng bata, nagiging tama. Correct! Di ba? Commercial dati nung araw yan. Dati Oo. na nung araw pa. Commercial dati yan. Ang kapanahunan mo pa, diba? Di, totoo yan. No, 1990 siya. O, diba? Wala pa kami niyan sa mundo. Di ako ninang dyan. Di ba? 1990s commercial sa TV. Alam yan ni Jeff Tads Oliveros. Oo. Ang ginagawa ng matanda sa mata ng bata ay nagiging tama. Yan. Si Arvis nga sabi niya, sarap ipacking tape ng bunganga ni Boy. Di ba? Ayan, ako maraming salamat po kay Gloria King Gerard Mesiano. Ayan, shout out lang natin ng mabilis lang John Vincent Sagrado, kay Janong, kay Daniel Yap, kay Arms, Special Agent Snow Wolf, kay sino pa to? Ayan, si John Vincent ulit. Ay, Tessa Sino Cruz. Hello, Tessa Herrera Sino Cruz. Magandang umaga sa inyo. At syempre, sa mga ka-vibes natin, tumutok at sumuporta pa. At ikaw naman. Ganun din si Jem Enesilio. Sabi niya, shout out dito sa 7-in-1 department ng LGU Victoria Northern Samar. Si Jem Enesilio, hello. Ganun din si Luz Masabe. At si I'm Jim. Siyempre si Jeff Tads Olivero, si Cedric. Sabi niya, hello DJ Kiko at DJ Kim. At sino to? Isa si AI. At si Mary25. Harito 3. At si Louie Basco, salamat. Thank you. Louie Basco. O, diba? Si Cons JR. Sabi niya, ano to? Shot Meng. Ayoko. Sino to? Cons. Si ano yata to Sino yan? Si, Ba't shot ang aga-aga Si naman? Johnny B yata to. Johnny B ko ba to? Ang aga-aga Aga ha? Shot agad. Ikaw napaghalata Chares. O, diba? But anyways, maraming salamat at sa mga ka-vibes naman natin na gusto pang humabol sa mga comment, opinion, suggestion at kung ano-ano pa, pwede kayo mag-message sa aming Facebook, Instagram, TikTok, 92.3 FM Radio Manila. At pwede rin kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel, FM Radio Philippines. Yarn, live Isama tayo nyo na. dyan. Isama nyo na ang ating Facebook page, DJ Kiko Kalikot sa Facebook, sa Instagram, Kiko Kalikot 923, at sa TikTok, Kiko Kalikot. Bakit ba? Hanggang ngayon, di pa rin pinapalitan Ayoko! But anyways, Bakit ba? ito na nga, DJ Kim Churvari naman sa akin. Sa lahat po ng social media pages. At nagbababati rin si Sassy Girl Lovers Woman. Sabi niya, hello po sa inyong dalawa. Miss ko na kayo. At syempre, mula sa UAE, si Develyn. Yarn, Develyn. uy, eto pala shoutout natin ang nag-aabang ng ating rampa live. Ayan, Sino? si Charlene Hoy, Lopez si Charlene. Enriquez. Hoy. Ayan, ako maraming salamat sa pag-abang. Ano sabi niya? Ayun, sabi niya, alam niyo po, I like your program, Rampa, on 92.3 FM Radio Manila. Ay, salamat. Inaabangan ko po ang
drama mo live. Ay, thank you. Thank you so much, Salamat. Charlene. Ayan. Naku, maraming salamat. Baka may kwento ka, i-share mo na rin yan, ha? Yan. Or anyways, eto na nga, highways. Shout out sa lahat ng mga nakikinig dyan sa 102.3 Baguio. At syempre sa 97.5 Jensan! At syempre tayo rin ng bagong favorite. Saan? Sa Marikina at Makati. At hindi rin magpamuli ang mga taga Rizal at Etiba! Yun, at syempre ito na nga, ituloy-tuloy na natin to dahil good vibes music tayo. Good vibes na good vibes. Itong balita natin. Ano? Gusto nyo ba ng 200 Gcash na regalo? Oh, paano? Eto, wala kayong gagawin kundi Wala pala, mag-abang. dali naman nun. Wala gagawin. Mag-aabang ka lang. Ito mag-aabang. naman. At mag-selfie ng background ang 92.3 favorite music radio bus or i-jeep. At i-post ito sa inyong Facebook page or kaya naman sa Instagram at itag ang 92.3 FM Radio Manila. And syempre naman, i-follow nyo na rin po kami sa lahat ng mga social media pages. At ito pa, ano pa ilalagay? At syempre, gamitin niyo yung hashtag selfie with FMR at 10 lucky spotters ang tatanggap ng regalong 200G cash araw-araw. Instant load, di ba, kabayan? Kaya ikot, libot, pindot na, mga kabayan! Ayun, grabe naman yon. Ang daming good vibes na message ngayon. Oo. Kaya naman,